Biker Adventure YouTube channel, mga kababayan, samahan niyo ako dito sa aking munting channel. Mayroon lang akong ibabalita sa inyo mga kababayan, patungkol dito sa sa nag-walkout mga kababayan ng general doon sa General Headquarters mga kababayan sa Camp Aguinaldo. Mayroong binalita si Dio Makalma mga kababayan, patungkol dito sa nag-walk out ng mga general. Iba, ha? Iba po ang mga produkto ng Philippine Military Academy, mahabigan. Talagang mga officers and gentlemen. Bakit kanyo mahabigan alam nyo ba, ha? Abay, ayon sa aking bubit sa loob ng Campo Aguinaldo, Justice Sam, abay, akalain po nyo mahabigan bagamat nakipagtalo paminsan-minsan ang mga generals, pero iba yung kanilang attitude, yung kanilang pamamaraan. Abay, katulad na lamang ito, Apo Commander-in-Chief, Mr. President, good morning. Abay, nagkaroon po ng discussion, maibigan. Mainitang discussion ng isang top general at isang opisyal ng gobyerno, mahabigan, ha? Abay, siyempre, anong pinagtalunan? Tungkol po sa national security issue, ha? At ang ginawa nitong general, abay, iba ang breed talaga ng mga taga-PMA, mga mista, ha? Ang ginawa ni General, di siyempre, bossing niya yung kadiskusyonan niya, ha? Ang ginawa ni General po, mahabigan talagang tumayo, ayan, pay in attention, at sinaluduhan sinaluduhan po, mahabigan yung government official, dahil anyang lumala pa yung discussion, tumayo si General at sumaludo. At ang sabi doon sa government official, permission to leave, sir. Ayan, sumaludo. Pagkatapos lumabas, nag-walk out na doon sa conference hall. Ganon po ang ginawa. Pero alam nyo reaction, mahabigan, abay nung sumaludo at nag-ask ng permission to leave itong si General, abay yung mga kasamang general doon sa kwarto sumunod din, lumabas din. Yan mga kababayan, ng hanga din ako sa general na to mga kababayan. Yan ang lagi kong sinasabi sa inyo mga kababayan. Yan ang ibig kong sabihin. Dapat yung mga pulis, kung alam nila nga unlawful order ang binibigay sa kanila, dapat mag-isip sila. Bakit mo i-implement ang isang order ng unlawful naman? Di ba? Ang dapat, ang isa nyo lagi, ang kapakanan ng mga mamamayang Pilipino, Ang talaga ninyo, ang priority ninyo, ang protektahan nyo, yung kapakanan ng mga mamamayang Pilipino, hindi yung magserbisyo kayo sa isang politiko. Kailangan talaga ang serbisyuhan nyo yung mga mamamayang Pilipino, hindi ang politiko, mga kababayan, Kasi mga kababayan, itong ating mga kapulisan ngayon, puryas matino, ha. Kasi mga kababayan, kaya nabanggit lagi niyan dahil doon sa ginagawa nila sa TOGC, mga kababayan, di ba? Kung sino man yung nag-utos noon, mga kababayan, alam naman nating violation yun, di ba? Yung ginagawa nila sa kingdom, makatao ba yun? Kaya lagi ko sinasabi, may dalawang order kasi. Yung isang order, lawful order at saka unlawful order. Di ba? Yung mga pulis natin, lalong-lalo na yung ating
PNP chief ngayon mga kababayan, sip-sip talaga eh, hawak. Yun ang masaklap mga kababayan, kung ang ating PNP, lalo na yung pinaka-pinuno ng PNP mga kababayan, kung natalian sa leeg, hawak-hawak sa leeg ng mga politiko, paano na yung mga Pilipino mga kababayan? Paano na yung sambayan ng Pilipino? Diba? Kung magsiservisyo lamang sila sa isang politiko, ano tayo mga kababayan? Ito mga kababayan, hanga, saludo ako dito sa top general na to mga kababayan. Pero hindi naman siguro to si General Browner mga kababayan. General Browner mga kababayan, susunod-sunuran din niya sa utos na Commander-in-Chief, no? Kasi siyempre, magsisip-sip din yan ng mga kababayan. Ito hanga ako na tong general na to mga kababayan, mga general na to, no? Pagkakapakanan sa inang bayan ay pumalag kayo. Tanggal kung tanggal, relieve kung relieve. Ganun dapat. Diba kasi public servant kayo eh. Kaya anuhin nyo kung ang nakasalalay dyan, kung yan ang nakasalalay ba kaligtasan ng mga Pilipino, kaligtasan ng bayan, hindi susunod, basta susunod na lang sa utos ng isang politiko mga kababayan. Kasi ang ating mga sundaluhan, mga kapulisan, hindi dapat nagserbisyo lang sa isang politiko. Kasi hindi naman yung politiko na yan ang nagpapasweldo sa inyo eh. Mga mamamayang Pilipino, kinukuha yung sahod nyo sa buhis, sa tax ng mga Pilipino. Mga Pilipino, mga kababayan, proteksyon ng sambayanan, yun ang isa sang alang-alang ninyo. Ito bang ginagawa ng PNP SAP? Sampal sa mga taga-PNP ito mga kababayan, itong ginagawa ng mga general na to. Ito mga general, dito tayo saludo. No? Hangang-hanga tayo sa tapang ng general na to. Wala silang pakiaw. Sampal yan sa mga politiko nga naghahari-harian, nga piling nila, pag-aari na nila ang Pilipinas. Tama to, hanga ako sa general na to, pero hindi pinangalanan ni Dio Macari, mga kababayan. Pati yung top, top government official mga kababayan. Kaya ito, ganito dapat. Ang mga PNP dapat, kung ano man yung iutos ng DILG, isa ring wala sa ayos. Kung unlawful ang utos, kasi kadalasan utos mga kababayan, unlawful eh. Pati yung sa DOJ nga, tingnan mo. Yung ginawa nila kay Buloy. Diba? Yung patay na kaso, pilit lang binubuhay. Kasi nasa kanila lahat eh. Kakampi-kampi na sila lahat eh. Yan mga kababayan, yung patungkol kay Buloy, unti-unti na yung lumalabas mga kababayan. No? Ulitin ko, saludo ako dito sa mga general na to na nag-walk out doon sa conference, sa general conference doon sa general headquarters sa Camp Aguinaldo. Ganito. Hindi katulad yung General Marvel na yan nga. Pati yung, basta yung PNP mga kababayan, pasintabi na sa mga matitinong PNP. May mga pinsan din akong pulis eh. May mga pinsan din akong pulis mga kababayan. Hindi naman, kaya lang talaga, itong ginagawa ngayon ng PNP, nga masyadong sip-sip sa administrasyon mga kababayan, mukhang hindi maganda. Hindi naman sila makadinay kasi yung ginagawa sa SAPO. Yung ginagawa doon sa Davao City, yung pagtanggal ng mga police officer sa Davao City mga kababayan. Di ba? Oh. Dapat dito pa lang, pumalag itong PNP chief. Hindi yung masyado siyang sip-sip sa ating ngayon. Ating presidente. Susunod-sunuran siya sa utos ng DILG. Kung ang utos ay nakakapinsala sa mga mamamayang Pilipino, pumalag naman kayo. Huwag naman kayong baw lang ng baw. Oo, alam natin, obey first talaga before you complain. Kaya lang, isa lang alang-alang ninyo ang kapakanan ng mga sibilyan, inosenteng sibilyan. Hindi yung ang siserbisyuhan ninyo lang ang presidente, ang DILG secretary, anak ng butiki naman itong mga na to. Tingnan nyo itong mga sundalo. Yan ang maganda, yun ang mga PMA nga may bayag. May mga PMA din dyan sa Senado at saka sa Kongreso, wala rin bayag. Rin, parang binibinta na rin ang kanilang prinsipyo eh. No, nagserbisyo na lang din sa isang politiko eh. Diyan sa Senado may general diyan, PMA yan, pero
Nangyari. Di ba? Diyan sa Kongreso, mga kababayan, may ano rin dyan, may PME dyan, general din. Anong nangyari? Di ba? Punta na tayo dito mga kababayan. May magandang topic dito mga kababayan. Dito patungkol sa ginagawa ng mga CPP, NPA at saka yung kanilang ano mga kababayan, kanilang alipores nga nandiyan na po, nakapasok sa Kongreso. Ito mga kababayan, sentensyado na, no? Convicted na mga kababayan. Itong si ano, Franz Castro mga kababayan, ang nagmamagaling nga si Franz Castro na may kaso. Ngayon convicted na mga kababayan. At saka si Sator Ocampo. Ito ang magandang ano mga kababayan. Kaya mga kababayan, may ipaparinig. Pero ano na to, nung nakaraang araw pa to mga kababayan, nahuli lang ako sa pag-discuss nito kasi may trabaho tayo mga kababayan. Ngayon lang tayo nagkaroon ng ano. Kung sino ka at yung history, just a very, very brief history para makilala ka ng ating mga kababayan. Magandang umaga po para sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng program. Dito mga kababayan, unti-unting lumulutang dito, di ba? Minsan, pang ilang vlog ko ba yun mga kababayan, nga sinasabi ko sa inyo. Ngayong nangyari ni Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan, yung nakasuhan siya doon sa Amerika, ang may pakana mga kababayan, itong mga CPP, NPA na to, itong mga ano nila mga kababayan, yung mga legal front nila nga sa ibang bansa. Gusto talaga nang i-take down si Kibuloy kasi nga yung pag-aatake ni Kibuloy sa kanila mga kababayan gamit ang SMNI. No? May ilang taon na yung si Kibuloy talagang siyang unang lumalaban talaga dyan sa mga NPA na yan. Kaya ginawaan nila ng paraan mga kababayan na mapatigil nila si Kibuloy. Kaya kung ano-anong kaso ang tinatanim doon sa mga kababayan, yung mga legal front nila nga nasa Amerika mga kababayan. At ginamit nila ang FBI mga kababayan. Ginamit lang FBI ito mga kababayan, unti-unting lumulutang dito ang katotohanan. Itong paliwanag ng isang ng programang ito. Ako nga po pala si Bawan J. Glanes. Ang Christian name ko po ay Jacob Glanes. Ako po ay dating membro ng Regional Youth and Student Bureau ng SMRC. Noong 1980s, 1983, naging chairman ng Liga ng Kabataan ng Davao o Likada. Ito yung community youth organization sa buong syudad ng Davao. So kumilos po ako sa area ng Southern Mindanao at That's ang pinag-uusapan mo ay naging kasapi ka ng CPP, NPA, NDF. Yung pinag-uusapan mo ngayon, di ba that's? Di ba dato? Opo ma'am, for 10 years po kumikilos ako bilang kadre ng Communist Party of the Philippines, lalo na po sa area ng Davao City at Southern Mindanao region po. Okay. So, and currently, dato, what position do you hold? Noong nagkaroon po ako ng pagkakataon na baguhin yung tadhana ng buhay ko at baguhin yung paniniwala ko, ako po ngayon ay naging executive mula noong year 2003. Ako po ay executive director ng Mindanao Indigenous Peoples Council of Elders and Leader, isang Mindanao-wide organization ng mga IPs na nag-a-advocate para sa full implementation ng IPRA at nakikipag-engage para sa partnership with our government. Dato, let's get into the heart of things, no? Ano ang nangyari, no, itong sa insidente na ito? Kailan at ano ang nangyari noong November 2018 sa Talaingot? Bago ito ma'am, as a background, yes, nagkaroon ng programa ang Mindanao Commission. Ito yung party organ ng Communist Party of the Philippines na nakatutok sa Mindanao. Nagkaroon sila ng programa na magtayo ng mga lumad school upang ma-radicalize, makapag-penetrate sa mga ancestral domain ng iba't ibang tribo sa Mindanao. Kasama na po dito yung kanilang pagpasok
pagtayo ng Salugpungan School diyan po sa munisipyo ng Talaingon, kung saan nandyan yung komunidad ng mga Atamanubo. At ang nangyari po, nagkaroon sila ng mga paaralan dyan na itinatayo na siyang nagiging recruitment center o pagre-recruit ng mga kabataan para maging aktivista at maging armadong NPA. So dahil po sa effort natin, ang mga IP leaders po dyan ay tumutol sa ganitong programa at pinasara yung mga paaralan dyan ng salugpungan dyan sa Talaingon. Ang ginawa po nila sa Toro Campo at mga Franz Castro, mula sa Manila, bumaba po sila, pumunta sila ng Talaingon dahil gusto nilang isave yung kanilang programa na nag-degenerate ng funds mula sa international community. Dahil nga po yung sinasabi nilang pagtatayo ng mga lumad school, humihingi po sila ng donation mula sa iba't ibang financial institution sa labas ng ating bansa. At ito ba mga kababayan, di ba malinaw yung sinasabi dito? Bakit mga kababayan ay pinabayaan ng ating gobyerno yung ginagawa ng mga NPA na yon? Matagal na lang ginagawa yon. Bakit nagbibingi-bingian ang ating gobyerno? Di ba? Yung pagtatayo nila ng mga school doon, nga hindi naman DepEd ang nagpapatayo, hindi gobyerno, bakit hinahayaan ng gobyerno yon? Sigurado yan mga kababayan, pamumuno pa yan ng mga dilawan. Ito ba kasabwat ba dito ang mga dilawan noong araw mga kababayan? Di ba? O ito ba yung mga nakaraang administrasyon mga kababayan ay konektado rin sa mga makakaliwang grupo? Kasi pinabayaan nila at saka yung nakapasok diyan sa mga kababayan, Kongreso pati sa Senado, di ba? Ang dami niyan dati, unti-unti nang nabawas. Hanggang ngayon mga kababayan, ang ating mga congressman walang tibo. Ito sampal sa kanila ito. Itong nangyayari ito kay Franz Castro. Oh. Ngayon convicted na mga kababayan. Pag nagsalita, yun si Franz Castro, pag nakatira kay Sara Duterte, akala mo sinungsanta parang si Dilima rin Pag tumira, akala mo santa napakapal ng mukha. Ngayon mga kababayan, ano masabi ni Tambaloslos dito? Yung kanyang attack dog, andito na. Maghihimas na ng rehas mga kababayan, di ba? Nakakatawa Nakakatawa, nakakagigil, at nakakaano rin sa ating mga sa gobyerno mga kababayan. Masabi nating inutil yung atong mga opisyalis, lalong-lalo na yung Kongreso mga kababayan. Bakit nila ikinanlong yung may dalawa pang natitira mga kababayan? No? Ikinanlong nila diyan sa Kongreso itong mga makakaliwang grupo ang silang sumisira sa Pilipinas. O di ba? Bakit wala silang ginawa dito? Ang inimbestigahan patuloy si former PRRD, di ba? Yung war on drugs mga kababayan, nakakatulong talaga yon sa sambayanan O yun ang inimbestigahan na, pero itong ginagawa ng mga makakaliwa, mga kakaliwang grupo mga kababayan, patayan, yung pang ano ng pera, di ba? Yung pangungurakot na yan, kaliwat ka ng pangungurakot, pati gobyerno mga kababayan nakurukutan. Ang laking pundong nakuha nitong Franz Castro mga kababayan mula sa Kongreso. Ang laki ng budget nito Bakit hindi inimbestigahan ng ating mga magagaling na congressman na mahilig mag-imbestiga? Diba? Kinakanlong nila, may general pa dyan nga kasali dyan sa Kongreso na yan bakit hinahayaan ganito? Diba mga kababayan? Nakakaloko Ngayon nagmamagaling itong mga congressman na to, ang talaga na ang mga Duterte. Ayun, ibabalik nating tanong, ang mga Duterte ba nag-hindap ng mga bata para dalhin sa bundok? Ang mga Duterte ba mayroon bang inaabusong mga kabataan upang gawing NPA? Di ba? Pero itong ating mga congressman, lalong-lalo na din yung ating mga senador, mga kababayan, di ba? Kung sino pa yung gumagawa ng maganda para sa inang bayan, kung sino yung may malasakit sa inang bayan, yun pa ang hinahabla nila, yun pang hinahabol nila. Kaya nakakaloko, lalong-lalo na yung Rizal TV. So, mamaya mga kababayan, makarating tayo dyan sa topic na
patungkol diyan sa paghahabol nila kay ano, unti-unting lulutang ang katotohanan dito mga kababayan. Itong sinasabi ng ano, itong ating taga-tribo nga ano, Ata yata to, Ata Manubo. At ito po yung kanilang nagiging pinakamalaking source ng kanilang pundo na napupunta din naman po sa Communist Party of the Philippines at sa NPA. So ang nangyari, dahil gusto nila itong isave, pumunta sila sa Talaingon upang kunin yung mga bata habang pinapasara ng mga IP leaders yung mga paaralan ng sulugpungan. Sinundo ito nila Franz Castro at Sator Ocampo dahil ang gusto nila dadalhin yung mga bata mula sa Talaingon papuntang Haran Center sa Davao at mula Haran Center dinala nga nila ito papuntang University of San Carlos in Cebu kung saan na-rescue po natin ang mga kabataan ito. Meron din po silang dinala doon sa UP Diliman na nag-decide na po yung mga bata tulad nila Rorilyn na umuwi at bumalik sa Talaingon. Datu, you mentioned yung Salugpungan Schools, yung Save Our Schools Network, at you also mentioned yung Haran. Na-mention mo din very briefly kung ano yung structure na ginawa ng CPP, NPA, NDF para sa ating mga kapatid na katutubo. Gusto ko lang maliwanag na sabihin mo sa ating mga kababayan ano ang mga krimen na ginawa ng CPP. Ito mga kababayan, malinaw ha. Malinaw itong sinasabi nitong ano, yung dato, ano bang pangalan nito? Maliwanag yung sinasabi niya mga kababayan. Pero itong ating mga senador, mga kababayan, kahit mapanood ito, magbibingi-bingian na naman yan sila. Yung ating mga congressman, mga kababayan, kasi kasapi nila yung tatlong piste sa ating bayan, mga kababayan. Mga piste yung mga yan eh. May 2 piste pang natitira dyan sa kongreso nga inaada pa rin nila mga kababayan. Ang ating mga congressman, mga kababayan, di ko malaman. Para ba silang nadidiktahan sila sa mga piste na yan? Yung mga piste na yan, mga kababayan, yun ang dahilan kaya nasira yung unity, mga kababayan. Ipalibhasa, mahina mag-isip ang ating presidente. Ay sa pamamagitan din ng isang ambisyosong si Tambaloslos, nakipagkunayban siya dyan sa mga piste na yan. Ang akala niya makakatulong sa kanya itong mga ito. Ang naapektuhan ang mga Pilipino, ang naapektuhan ang mga mamamayan. Kasi pinahalagahan nila yung mga piste na yan nga nandyan sa Kongreso. Mayroon pang kaano yan sa Senado, mga kababayan, pero ang sabi nila, ito daw si Senadora Risa Hontiveros, Rappler ang nagsabi niyan, mga kababayan, hindi naman daw connected ito sa mga makakaliwang grupo, sabi ng Rappler, no? Pero sa ikinikilos ni Senadora Hontiveros patungkol doon kay Kibuloy, mga kababayan, parang walang pinagkakaiba dito sa mga 3 piste na to. Diba? Saan ka ba nakakita nang nagdala ng witness sa Senado at tinatanggap din ng Senado na hindi man lang inimbestigahan, hindi man lang sinusuri ang pagkatao ng witness, mga kababayan? Diba? Nakamaskara, nag-alias, samantalang yung ginawa nila ni ex-PDEA agent Jonathan Morales, mga kababayan, di ba? Halos lahat talaga hinahalungkat nila eh. Pati record ni Jonathan Morales, lahat sa pagkataon Jonathan Morales, hinahalungkat nila. Bakit yung mga witness, mga faking witness laban kay Kibuloy, ganun-ganun na lang, mga kababayan. Ang akala na sa mga Pilipino ay mga tanga. Ang niniwala sa kanila eh. Diba? Tapos Senado pa ang nag-issue ng arrest warrant kay Kibuloy. Dapat yan, yun ang sinasabi ko, dapat yan ating mga kapulisan, pagka medyo masabing unlawful order, wag naman kayo, mag-isip naman kayo. Tulad itong ginawa ng mga generals, dito hanga tayo sa mga general, mga kababayan. Itong ganitong klase, mga kababayan, ang hahangaan natin, pupurihin natin. No?
Wala silang pakialam, relieve kung relieve. Di ba? Ito ngayon ito, nung nag-walk out. Pero nagpakita pa rin ng galang mga kababayan. Di natin alam, baka yung commander-in-chief pa ang nakipag-ano sa kanila eh. Di ba? Tumayo, sumaludo. Formal na. Ano, pagka military ka talaga, military ka ang may prinsipyo, ganun talaga. Sumaludo, permission to leave, sir. O, sampal yun sa isang, kasi top government official daw sinasabi, mga kababayan. Sino bang pinaka-top government official, mga kababayan? Na siyang may kakayahang mag-meeting ng mga sundaluhan, mga general. Hindi naman siguro pwede kung si Tambaluslos, mga kababayan eh. No? Kung hindi ay LJ, mga kababayan, ang hawak lang niya, PNP. Dito mga kababayan, hanga tayo, saludo ako dito sa mga ganitong klaseng sundalo. Ganitong klaseng mga ano, yan ang sundalo. Kung talagang nakasalalay dyan ang mga taong bayan o kinabukasan mga Pilipino, eh manindigan. Yan nga sinasabi ko, dapat manindigan. Hindi yung ang mga pulis eh nagsiservisyo lamang sa isang politiko. Samantalang ang libo-libong mga inosenteng sibilyan sasagasaan nila kasi ang pinoprotektahan ay isang politiko. Okay lang yung politiko ng mga yan, mga kawan. Kung katulad ni Rodrigo Roa Duterte na talagang makipag-ano para sa bayan. Pero kung ang pinoprotektahan lang itong presidente natin ngayon ay lintik na. Buisit kayo. Katulad yung General Marbil na yan, mga kababayan nga, dinampot si Tambaloslos, taga-Tacloban yata yan, si Tambaloslos at nagbitbit yan at inilagay dyan. Siyempre, hawak niya sa leeg. Eh, mahiya ka naman, General. No? Itong sa ginagawa mo, mahiya ka naman. Para kang hindi Kristiyano. Yung ginagawa mo, yung mga inosenteng civilian dyan sa QOGC, hindi makakalimutan ng mga Pilipino yan, yung mga ginawa ninyo. Akala nyo makakalimutan namin yan, ginagawa nyo dyan sa QOGC. Hindi ako hindi ako member ng QOGC, isa akong Katoliko, mga kababayan. Pero yung ginawa ng mga lintik na mga pulis dyan sa kung sino man din yung demonyo nga nag-utos dyan sa kanila, eh, yun nga sinasabi ko lagi. Kasi dalawang lang klaseng order lang naman to mga kababayan ang ibinibigay nila. Isang lawful order, yun ang una. At saka isang unlawful order. Pagka unlawful order, eh wag kayong ma-relieve na kung ma-relieve. Di na baling ma-relieve. Basta wag kang managasa ng mga inosenteng sibilyan, mga kababayan. Yun ang pulis yung may bayag. Diba? Di pwede yung baw ka lang ng baw. Paano kung yung pamilya mo ang katulad niyang mabibiktima? Matutuwa ka? Diba? May mga pamilya din kayo, may mga kamag-anak din kayo. Paano kung isa sa kamag-anak niyo mabibiktima niyan sa ibang grupo ng pulis? Matutuwa kayo? Yan dapat. Pero itong mga general, mga kababayan nga nag-walk out doon sa general headquarters sa hanga ko dito. Ganito, hindi naman sinasabi mga kababayan nga lumaban, balasubasin nyo yung mga government official. Eh kung nasa tama naman, kasi natin yan, trabaho nyo yan eh. Pero kung ang utos mga kababayan ay alanganin at malagay sa alanganin ang mga inosenteng civilian ay tandaan nyo, public servant kayo. Paano kayo nagiging public servant kung kayo mismo ang maging kalaban ng mga civilian? Itong administrasyon natin ngayon mga kababayan, wala nang gulo dito sa atin. No? Wala nang gulo kasi ang mga NPA humihina na eh. Diba, naririnig nyo ba? Wala nag-anong ambos. Ngayon, kasalukuyang nagpapalakas pa lang ang mga mga kababayan, mga NPA. Under recovery sila ngayon mga kababayan. Ang nanggugulo ngayon, ang ating gobyerno. Ang administrasyon ngayon ang nanggugulo mga kababayan. Alam niyo kung bakit anong ginawa na sa Davao City? Ang Davao City, panglima nga pinaka-shifting syudad sa buong mundo. Pinaka-peaceful mga kababayan. Pinaka-pasok ang Davao City sa pinaka-shifting nga syudad sa buong mundo. Kumbaga, walang krimen mga kababayan. No, walang krimen, basta safety. Pasok na siya. Pang number 5 mga kababayan, hindi lang sa Pilipinas sa buong mundo. Pero bakit nirelieve ang mga police officer sa Davao City? Yun ang tanong yan, hindi pinapaliwanag. Itong aywan ko ba tong General Marbil na to kung saan galing to? Aywan ko ba yung General Marbil na yan, di ba? Eh kung uutusan ka sa DILG, isa ring
isa ring walang kwenta yung DILG secretary. Dapat mag-isip ka rin, eh, kung tama, sumunod ka. Pero pagka hindi, bakit mo pa i-implement yung utos nga hindi naman tama? Dapat ipaliwanag mo. Dapat alam mo rin yung mga ano natin, di ba? Yung mga ano tawag dito? May alam ka rin sa saligang batas. Sir, nasagasaan natin itong Republic Act 7610. No? Kasi may mga bata, dapat ganun. Maliban lang kung wala kang alam, pero hindi imposible magwala kang alam. General ka eh. Diba? Tsaka alam natin kung sa PNPA ka nag-graduate. Ano din yung sa PNPA, screening din yan mga kababayan. Pag mahina-hina utak mo, di ka rin naman makapasok dyan eh. Ibig sabihin, may alam kaya lang talagang naano ka lang talaga, nasisilaw ka lang sa kakapirasong binibigay sa'yo. Pagsamantala, 6 na buwan lang yan, o 6 na taon lang yan, general, baka makalimutan mo. Pag wala na yung ano na yan, amo mo ngayon, baka mamaya, magkaroon ka pa ng kaso. Isipte mo, sarili mo, general. Pagka alanganing utos, wag mo ipa-implement. Bakit mo pa ipa-implement? Yung mga pulis nga, sa Davao City nga, inire-relieve ninyo, wala man lang kaso. Diba? Siguro, kung talamak ang huldapan sa Davao, talamak ang droga sa Davao, talamak ang mga karahasan sa Davao, tapos andyan yung mga police officer na, pwede gawing grounds yun, parang ma-relieve sila. Pero napaka-peaceful sa Davao City. Diba? Nire-relieve ninyo. Balik kayo dito sa topic mga kababayan. Itong sinasabi itong eyepiece na to mga kababayan, napakalinaw. Ito dapat anuhan nyo, susundan nyo. Di ba maliwanag itong sinasabi niya kasi galing siya doon sa na yun, sa mga kilusan na yun mga kababayan. Pero kahit hindi pa niya sinabi, nababanggit na yun. Tungkol yung Franz Castro na yan, yung si Satoru Campo, okay na, nadali na. Marami pang mga congressman nga di na nakapasok mga kababayan party list. Hanggang ngayon, piling congressman pa rin. Bakit hindi pinaghuhuli yung mga, bakit walang kaso yung mga yan? Kasi marami kasing buta sa atin mga kababayan nga pumuprotekta sa kanila. Yan si Franz Castro mga kababayan, pwede pa nga kumandidato yan uli, kahit makakulong yan, pwede pa mag-file ng kandidato yan pagka senador. Kasi karapatan daw nila yon mga kababayan, nasa batas daw yon, nasa constitutional daw yon. Yan, tingnan mo yung kagagawan itong sa sobrang dami ng batas natin mga kababayan. Hindi na alam ng ating mga mambabatas kung paano ipatupad yung mga batas. Ayun, panay-panay ang batas mga kababayan. Hindi na nila naintindihan yung ibang batas na ginagawa nila. Lahat ng batas mga kababayan para lang sa kanila. Tingnan mo itong Republic Act 7610. Doon sa QOJC mga kababayan, may mga bata na trauma dahil dito sa ginagawa ng mga PNP SAP, di ba? Na trauma ang mga bata, protektado 'yon sa child abuse mga kababayan, anti-child abuse yung Republic Act 7610. Pero nangyayari? Kumikilos ba ang ating mga mambabatas? Wala, di ba? Kumikilos ba ang mga senador? Wala. Ito ngayon, pagka ni kulong ni Franz Castro, sampal sa kanila yan mga kababayan, sampal sa kanila yan. Napaka-inutil nito. Hindi man sila siguro mga inutil mga kababayan, mga mukhang pira lang, mga bayaran lang yung mga lintik na mga sabi na kagalang-galang ng mga congressman daw. Kagalang-galang to, si kagalang-galang yan. May matitino pa ba dyan sa kongreso mga kababayan? Magturo kayo kung sino matitino dyan. Diba? Siguro isa dalawa na lang dyan. Tingnan nyo, si Pulong Duterte mga kababayan. Kasama rin yan sa nila. Congressman din. Anong ginawa nila? Nga hindi sumasang-ayon sa kanila. Diba? Kawawa ang Davao City. Hindi na binigyan ng pundo, hindi na binigyan ng budget ang Davao City. Wala nang may uwing proyekto si Pulong sa kanyang distrito kasi iniipit dito sa mga gagong mga congressman na ito. Lalong-lalo na yung tambalos-los na yan. Tapos yan ba ang pipiliin pa natin mga kababayan? Kung may eleksyon pa, yun ba mga congressman na yan? Ilulok-lok pa rin natin sa pwesto. Anak ng tipaklong naman.
Dapat mga kababayan, magkaisa tayo. Tandaan natin yung mga congressman na yan, pati yung mga senador na yan mga kababayan. Pagdating ng eleksyon, yun ang panahon, makabawi tayo sa kanila. Huwag kayong magpasilaw kasi uulan ng pira yon sigurado mga kababayan. Uulan ng pira kasi nakapag-ipon sila ng malaking budget eh. Yung sinasabing ayuda pan mga kababayan. Itang baloslos nga 500 million ka, napakalaki niyan kababayan. Ang daming Pilipino halos hindi na makakain pero ang lalaki ng budget nila mga kababayan para sa kanilang political agenda. Ito sa paparating na suna ng presidente mga kababayan, 20 million ang budget. Biro mo, kalaki. Pero nagbago mga kababayan dahil binabanata ng mga sa mga vlogger mga kababayan, nagbago, hindi daw lang daw sa pagkain. Sa buong daw yan mga kababayan, sa suna 20 million. Gahit pa mga kababayan, napakalaki pa rin yan. 20 million na yan. Inaabuso nila ang pira ng kaba ng bayan. Magpatuloy tayo mga kababayan dito sa mahaba-haba pa kasi ito. PPP, NPA, NDF na ginawang posible nitong mga prente na ito sa ating mga kapatid na katutubo dyan sa Haran, dyan sa Save Our Schools Network. Actually, ma'am, meron tayong sinabmit hindi lang sa ating gobyerno, maging sa United Nations. Ito yung Yes. tinatawag nating 17 major atrocities na ginawa ng Communist Party of the Philippines, ng New People's Army at ng National Democratic Front sa mga pamayanang katutubo sa Mindanao. Kasama na po dito yung pagko-convert ng mga ancestral domain into guerrilla base, yung pagpatay o pag-supplant sa mga traditional leader ng mga revolutionary leader na kinokontrol ng mga CPP. Kasama na din po dito yung without consent at through deception. Nagtatayo sila ng mga programa katulad ng Lumad School doon sa mga communities o ancestral domain. At ang mga Lumad Schools na ito ay akala natin sa una ay nakakatulong sa mga kabataang tribo dahil nga sila ay pinagpaaral ng libre. Yun pala, parang niluluto sa mantika ang tribo dahil yung pagtatayo ng Lumad School, galing nakakuha pala yun sila ng pundo mula sa mga international institutions at hindi lang sa nakakapagtayo sila at nagpapatakbo nitong mga school, 60% nung nakukuha nila na pundo na ibibigay nila sa NPA. At ang masaklap dito, yung mga kabataan na nag-aaral ay ginagawa nilang recruit na child warrior ng New People's Army. So dubli-dubli po ang violations na ginagawa ng CPP, NPA, NDF sa mga pamayanang katutubo, lalo na dito sa Mindanao. So Dato, naalala ko kasi nung na-create ang NTF LCAC, ang narinig ko na kwento kasi, nung nalaman ng former president na 60 to 90% ng NPAs ay galing sa IPs, doon naging maliwanag na yung dinaanan ng ating mga kapatid na katutubo. And yet, pagdating sa Europa, pwede mo bang ikwento sa ating mga kababayan kung ano yung naratibo na ibinibenta ng CPP, NPA, NDF na nagpapanggap ng mga human rights activists at experts daw? Pagdating doon, ano ang kwento nila tungkol sa gobyerno natin? Kung paano sila nakakakalap ng pondo at nakaka-extort? Yun mga kababayan ha. Dumating sila sa Europa. Yung grupo pa rin ng mga CPP na yun mga kababayan. Hindi lang sa Manila, hindi lang sa Pilipinas. Yung grupo na yan mga kababayan ang tumatrabaho kay Kibuloy. Yung grupo na yan mga kababayan doon sa Europa, yun ang tumatrabaho kay Kibuloy. Kaya si Kibuloy mga kababayan hinahunting ng mga mga FBI mga kababayan. Yan. Nauto ang mga Amerikano mga kababayan sa galing ng mga na yan, mga Communist Party mga kababayan. Yung grupo na yan mga kababayan ang dumali kay Kibuloy. Kaya yung mga nakakaalam mga kababayan kasi inosente si Kibuloy, siyempre tingnan hanggang ngayon hindi na mahuli-huli si Kibuloy. Diba?
Si Kibuloy, mga kababayan, kung isang taong abusado o isang taong kriminal, eh matagal na yan, sinusumbong na yan ng mga ano. Pero wala eh, alam nila. Inosente si Kibuloy, biktima lang si Kibuloy nitong mga CPP, NPA na to mga kababayan. Diba? Dahil bago si Duterte maging presidente, si Kibuloy mga kababayan, tumitira na sa mga NPA. Gamit ang SMNI, ang programa niya sa SMNI mga kababayan. Diyan nang gigil ang mga CPP, NPA dahil unti-unting nagigising ang mga tao eh. Dagdagan pa sa NTF-LCAT mga kababayan at saka yung programa ni Eric Siles at saka ni Dr. Badoy na laban kasama ang bayan. Yan mga kababayan, di yan talaga sila nanggigigil at ginagamit na nila itong administrasyon ni PBBM mga kababayan. Ito si PBBM na paikot nila, pero bakit si Duterte hindi na mapaikot-ikot mga kababayan? Dahil matalino si Duterte. Itong si PBBM, ay yung mga dilawan mga kababayan, huwag tayong umasa dyan. Malamang konektado din sa ditong grupo na to. Kasi yung mga SPP, NPA na to mga kababayan, sino ang isa nagpasimuno dito? Si Ninoy Aquino mga kababayan. Nung umupo si Cory mga kababayan, siyempre mga tauhan ng asawa niya, kasabwat si siyempre kilala ni Cory Aquino to. Konektado si Cory Aquino dito mga kababayan. Oh. Di ba lumakas ang mga NPA panahon ni Cory? Pag nagipit sa mga yung mga NPA, agad declare agad ng ceasefire. Ceasefire, habang nagsi-ceasefire, nagpapalakas ang mga NPA. Diba? Walang kinikilos dito, walang galaw ang Senado at saka yung Kongreso mga kababayan, hinahayaan. Kasi mga dilawan pa dyan ang nakapwesto dyan. Panahon ni Gloria, ganun pa rin. Panahon ni Ramos, ganun pa rin. Doon nagsimula nga humina ang NPA pag upo ni Duterte mga kababayan. Pag upo ni Duterte, sagasaan lahat. NPA, Shabu, mga korap mga kababayan, mga pulis nga iskalawag, lahat sinasagasaan, walang pili. Mga mga oligarko, walang pinipili mga kababayan si Duterte, wala siyang sinasanto. Kaya yun ang nagustuhan ng mga Pilipino mga kababayan. Diba? Yun ang nagustuhan. Mga pilit sinisira sa mga ilang taong konektado rin yan sila sa mga dilawan. Konektado din yan sila sa mga nagpapahirap sa ating bayan, yung mga kumukontra. Tuloy tayo mga kababayan. Ang ginagawa nila, ma'am, nagtatayo sila ng mga organization na akala mo human rights defenders. No, katulad ng Katribo Camp, yung party list na Katribo, yung Katribo Youth, at dito naman po sa Mindanao, meron silang tinatawag na Kalumaran, merong Pasaka sa Region 11, Kalumaran, Mindanao White, Kasalo sa Region 13, Kalumbay sa Region 10. Itong mga nagmamaskara ng mga legal front organization ang siyang nagkaroon ng mga kaugnayan sa mga international institution kung saan nakakakuha sila ng mga pundo. Ang 60% ng nakukuha nilang pundo ay napupunta sa armadong pakikibaka, samantalang yung 40% ito yung ginagamit nila upang magtayo ng mga lumad school, magpundo ng mga manilakbayan o paglalakbay na binibitbit ang mga tribo papuntang Manila at doon pinapatira sa mga backward areas tulad sa Davao, yung Haran Center, sa Manila naman, UP Diliman. Ito yung programa nila upang i-project sa buong mundo at sa ating gobyerno na pinapabayaan yung mga kapatid natin na tribo, samantalang ang ginagawa nila ay isang deception o pagsisinungaling. Dahil meron na po tayong batas na IPRA na nagpoprotekta, nagpopromote, nagre-recognize at nagre-respeto ng mga karapatan ng tribo. Ito po yung kanilang ginagawa, dinidemonize nila ang ating gobyerno upang sa tingin ng ibang tao
sa publiko at sa international ng mga communities ay napakasama ng ating gobyerno at pinababayaan ng ating mga kapatid na katutubo. Ito po ay Yan mga kababayan, pagdating kasi sa mga black propaganda, eksperto talaga to sila mga kababayan. Dito talaga sila, talented talaga sila pagdating sa mga black propaganda. Katulad yung ginagawa ngayon mga kababayan sa mga kalaban ni Duterte. Di ba? Mga black propaganda ang tinitira nila. Ganito sila kagaling mga kababayan. Tulad ng Trillanes. Tulad yan ni, Laila de Lima. Kung sino pa diyang mga gumagawa ng black propaganda mga kababayan laban sa mga Duterte. Di ba? Di ba si Trillanes maraming sinasabi laban kay Duterte, hindi naman mapatunayan. Una-una yung mga account daw ni Duterte ng milyon-milyon sa ibang bansa. Ilang beses siya lumabas, habulin niya, may nakukuha ba siya? Diba? Ganon yung ginagawa nila. Panahon pa ni Marcos Sr., yun din ang ginagawa ng mga black propaganda na yun. Pati sa buong mundo mga kababayan, yun ang ginagawa nila, sinisiraan ng gobyerno. Ito namang mga congressman, mga inutil, mga kababayan, hanggang ngayon inutil pa rin ang ating mga congressman. Ayan, ayun binulgar na. Noon pa yan. Ngayon binulgar na Wala. Kaya lumaki ang ulo ng mga NPA na yan dahil din sa ating mga politiko nga wala rin sa hulog. Diba? Tanging si Duterte lang talaga mga kababayan ang politiko lumalaban dyan sa mga komunista na yan. Yung mga congressman dyan ngayon nakaupo sa kongreso, ilang dekada na yung congressman, hanggang ngayon congressman pa rin, inutil pa rin hanggang ngayon mga kababayan, wala pa rin ginagawa. Kinakanlong pa nga nila yung mga legal front ng mga komunista mga kababayan. Di ba inuuto ang gobyerno dyan, inuuto tayo. Kumukuha ng pundo sa Congress mga kababayan, ginagamit para papunta doon sa mga NPA, kung saan-saan ginagamit mga kababayan. Ang hilig-hilig mag-imbestiga ng ating mga congressman, ayun, na kung imbestigahan ba nila yun? Yung ngayon, napatunayan na yun si Franz Castro. Sampal sa kanila yun. Ay ano ngayon papel ni Tambaloslos dyan mga kababayan? Anong gagawin ni Tambaloslos yan? Sampal sa kanya yan. Di ba? Lumulutang ng katotohanan, unti-unti nang umiepekto yung karma sa ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan. Yung ginagawa na kay Kibuloy, balik talaga yun sa kanila. Kasi hindi naman buong buhay na pista mga kababayan. May dating ding malas dyan at babawian sila. Ganun katindi yung ating mga lintik na mga makakaliwang grupo. Kaya lang talaga dapat. Kasi ang mga namuno mga kababayan, maliban kay Duterte, wala Mga inutil Pira-pira lang talaga Pagdating sa pira, doon lang sila. Kunwari mag-iimbestiga para sabihin sila Pero wala. Yung dapat imbestigahan mga kababayan, wala nang ginawa. Yung patungkol kay Hontiveros, doon sa pira ng mga kababayan, sa PhilHealth, ilang bilyon yun. Di ba? Dapat imbestigahan yun. Ikukulong dapat yung may dapat makulong. Hindi yung war on drugs ng mga lintik na to Di ba? Yung sa mga kababayan, yung sa drugs doon sa Matagtag, Batangas, ano nangyari? Bakit hindi nag-imbestigahan naman yung mga congressman? Ano nangyari? Saan yung driver? Sinong nakasuhan? Diba? Natahimik. Yung sa PSO, mga kababayan, nga araw-araw nananalo sa loto. Ano nangyari? Diba? Nga. Yung ating mga mga kababayan, yung ating maharlikapan, anong nangyari mga kababayan? Diba? Mga inutil ang ating mga congressman, mga kababayan. Mga inutil. Napaikot sila ng 3 piste dyan sa gobyerno. Piste sa lipunan yung 3 itlog na yan mga kababayan. Raul Manuel, Arlene Brosas, itong party list, Communist Party List Act, mga kababayan, Teachers Act, mga kababayan. Nandito lang nagkapagtataka mga kababayan, ang mga kriminal, di ba? Pwedeng tumakbo
pwedeng lumaban ng senador o anumang posisyon, mas higher posisyon ng ating gobyerno, mga kababayan. Samantalang pag mag-apply ka ng janitor, mag-apply ka kung anumang trabaho, mga kababayan, hahanapan ka ng barangay clearance, police clearance, NBI clearance. Pag mayroong sabit yung tatlo na yan, mga kababayan, hindi ka tatanggapin. Mayroong kang criminal record. Pero pag nag-apply ng senador, mga kababayan, kahit pa nakakulong, pinapayagan, di ba katarantaduhan yan? Di ba sampal sa ating lipunan? Ang isang bilanggo, mga kababayan, nananalo pa pagka senador, nananalo pa pagka congressman, di ba? O yung si Halos-Hos, mga kababayan, natapos ng termino yata noon, sa kulungan pa rin. Pero naging congressman. O, di ba? Di ba ganun katindi atong gobyerno ating mga kababayan? Pagka isa kang politiko, kahit criminal ka, kahit rapist ka, mga kababayan, kahit may kaso kang istapa, pwede ka rin maging congressman. O, di ba? Sino bang congressman diyan, mga kababayan, nga ang daming kasong istapa nga hinaharap sa kanyang probinsya nung siya'y gobernador pa? Nagmamagaling din niya ngayon, mga kababayan. Isa rin yan sa humabol kay Eric Siles. O, di ba? Pero ang daming kaso niyan sa probinsya niya, mga kababayan. Nasa Tagalog region pa rin ang probinsya niyan, mga kababayan, yung congressman na yan. Pero wala akong pinangalanan, ha. Hindi kalayuan sa Metro Manila, mga kababayan, ang probinsya niyan. Pero wala akong pinangalanan. Tad-tad ng kaso yan, mga kababayan. Sa niya, pangungurakot dun sa lugar niya. Ngayon sa kongreso, mga kababayan, nagmamalinis. Akala mo kung sino, eh. Si Dilima nga, paglabas sa kulungan, akala mo sinong santa. Di ba? Ang tinatarget agad, mga Duterte. Ang tanong, mga kababayan, ba't sila gigil na gigil sa mga Duterte? Ano bang kaso ang mayroon ang Duterte, mga kababayan? Yan lang ang natin. Anong kaso ang mayroon ang mga Duterte? Di ba? May kaso bang plunder yung mga yon? Maliban lang sa mga black propaganda nila. Convicted ba yung mga yon? Katulad ni Dilima? Diba hindi? Katulad ba yan ni Franz Castro, mga kababayan? Franz Castro, mga kababayan, pagka umaatake sa mga Duterte, sa bagay yun talaga lang yung mga black propaganda. Pero yung sarili nila, hindi na, sa bagay yung mga sa CPP, mga kababayan, yung lahat ng na yan, organisasyon na yan, mga nila, mga branch, wala talagang hiya yung mga yan. Kakapal talaga ng mukha yung mga yan. Mangluloko nga, eh. Ang lang, mga kababayan, kasi napaka ng ating mga congressman. Nagmamagaling, napaka naman, eh. Diba? Wala silang nagawa. May kaso ba silang naresolba, mga kababayan? May naakulong ba talaga? May nahatulan ba talaga sa mga... Ang inimbestigahan lang nila, mahilig sila mga Duterte. Anak ng butiki naman po. Pinuprotektahan nila talaga itong administrasyon ngayon, mga kababayan. Kaya itong mga kababayan, saludo ako dito sa mga general na yung nag-walk out doon sa... Pero hindi pinangalanan, hindi yung makalma, mga kababayan. Tama kayo, okay lang din yun. Pati yung top government official, mga kababayan. Top government official, may lakas. Sino bang top government official, mga kababayan, ang pwedeng magpatawag ng conference sa ating mga general? Diba? Hindi naman pwede si Winston Balos-Los dyan. O, diba? O. Pero nandoon yung paggalang kasi yan, mga kababayan, professional yung ating mga PMA at mga general. Kaya lang, nakakalungkot lang, mga kababayan. Ang nakakasira lang sa mga PMA, yung napunta sa kongreso, mga kababayan. Pagdating sa kongreso, nakikisayaw na lang din sa sayawan sa kongreso. Hindi, dapat yun. Manindigan ka. Kaya nga pumunta ka dyan, eh. Alam mo naman yun ang kalakalan yan. Maliban lang pumunta ka dyan para makikisayaw, mamimira din. Pero kung serbisyo sa bayan, dapat manindigan ka. Di ba? Tanggal kung tanggal. Katulad itong ginawa ng mga general ng mga active. O. Permission to live, sir. Yung tumayo, maayos. Tumayo, permission to live, sir. O di sampal sa yan. Sampal sa top government official, mga kababayan. Sabay nagsunura na rin yung ibang general. O di tapos. O, di ba? Sinong napahiya ngayon?
Proud ang mga kababayan sa ganitong mga general. Yan talagang general, Ngoy Bayag. Ang tinitingnan yung kapakanan ng taong bayan. Hindi yung kapakanan lang ng presidente ang tinitingnan, kapakanan lang ni putang ina ni Bakikang ang tinitingnan. Babayaran lang ni Bakikang ng mabuti kung pira ni Bakikang yan, pira din mga Pilipino yan. Yan mga kababayan, pero sa ating mga kababayan, ating mga pulis, lagis na yung mga pulis natin mga kababayan. Puryahan lang sa pasintabi lang sa mga matitinong pulis Marami rin namang matitino sa ating mga kapulisan mga kababayan. Kaya lang, itong si General Marbel mga kababayan, kayo na mahusga kung matino to. Diba? Kasi mga kababayan, pagdadiinan ko talaga yung ginagawa nila sa sa POJC, yung ginagawa nila sa Davao City. Diba? Kahit anong sasabihin nila mga kababayan, hindi na mabula mga Pilipino dyan. Napaka-peaceful ng Davao City. Bakit i-relieve? Kailangan lang i-relieve yung mga police officer doon. Diba? Di ba sila kontento? May nirelieve ba ulit? 11 yata yun o 17? Maliban doon sa 35, mga kababayan, 35, 37. Maliban doon mga kababayan, ito ngayon, kailan lang, may nirelieve na naman ulit. Ano yan? Diba? Ngayon, para ipapamukha nila nga walang ginawa ang mga Duterte sa hindi na nila mabula mga tao, mga kababayan. Kasi napaganda ng mga Duterte ang Davao City. Pasok nga sa pinaka-safetiest, city in the world Isa ang Davao City mga kababayan, pang number 5 pa. Hindi lang pang number number 5 talaga. Nga dapat ipagmamalaki. Pero anong ginawa ng administrasyon mga kababayan? Ginugulo. Di ba? Pinupuri sa buong mundo. Ginugulo ng administrasyon. Sino ang kalaban ngayon ng ating di ba? Ng mga Pilipino? NPA o administrasyon? Di ba? Tingnan yung mga kababayan. Tanong sa inyo. Sino ngayon ang nanggugulo? Mga NPA ba? O ang ating gobyerno? Yung Davao City, napaka-peaceful, ginugulo, nirelieve ang mga pulis. Itong Mandaluyong City, bakit walang na-relieve dyan? Diba? Marami pang syudad dito sa Metro Manila nga magulo, bakit walang na-relieve na pulis? Oh. Pagpatuloy tayo mga kaibigan dito sa balita na to at marhaba-haba pa ito mga kaibigan. Ay salungat sa totoong nangyari kung saan ang bawat tribo ngayon ay nagsusumikap na ma-develop at magkaroon ng kapayapaan sa kanilang mga communities. Gamit nila ang batas ng IPRA upang maisulong ang kanilang mga karapatan. Dato, pinag-usapan mo yung kahalagahan ng ginagawa nila sa Europa, di ba, yung mga pondo. Pero gaano kahalaga sa kanila, sa CPP, NPA, NDF, itong mga prente na ito? Gaano kahalaga yan sa paggamit ng lalo na for instance itong sa kaso na ito, yung paggamit ng mga IPs kasi sinabi mo na meron silang naratibo na ibinebenta sa Europa na ang gobyerno, ang kasundaluhan ay mapang-api, mga at lantarang kasinungalingan. Kasi ang totoo, sila yung nang-aapi, sila yung nagto-torture, sila pumapatay, sila nagtatrain ng child warriors, lahat nung violations ng international humanitarian law. Diba? So, para lang makita ng mga kababayan natin, kasi ang gusto natin dito, yayakapin ng mga kababayan natin ang ating mga kapatid na katutubo. No? Kasi dahil sa nangyaring ito, nasira ang ating bansa. So, Dato, ano yung bilang dating kasapi ng CPP, NPA, NDF, ano yung design sa mga prente na ito? Kasi si Franz Castro, Alliance of Concerned Teachers, at si Satur Ocampo na ngayon ay na-found na guilty, no, ay miyembro ng Bayan Muna. So gaano kahalaga sa CPP, NPA, NDF ang mga prente na ito para magamit nila ang ating mga kapatid na katutubo? Unang-una, ang pamayan ng katutubo po, ma'am, ay hindi lamang sektor, kung hindi pamayanan siya. Ibig sabihin, hindi lang mga tao katulad ng mga workers, ng mga estudyante. Kung
siya ang tinatawag na ancestral domain. So tao siya, pamayanan na merong ancestral domain. At itong mga ancestral domain na ito yung nasa mga lugar kung saan mga bulubundukin at mga jidas o malalayong lugar kung saan ang armadong pakikibaka ay doon po tinatayo ng New People's Army. Ang frente naman po ay ginagamit nila upang patuloy na i-picture o i-project sa mga tao, lalo na sa mga kabataan at sa mga middle forces na nasa kasyudaran, na pinapabayaan yung ating mga pamayanang katutubo. Ito po yung ginagamit nila upang makapag-recruit ng mga estudyante, lalo na ng katribo youth na nasa UP, nasa PUP, nasa iba't ibang mga kolehiyo, no, na pinapakilos nila gamit ang isyu ng mga kapatid na katutubo upang makapag-recruit ng mga kabataan. Ganon din po ang ginagawa nila doon sa... Ito yung mga kababayan, no? Pumapasok na sila sa mga kilalang mga university sa ating bansa, mga kababayan. Inutil pa rin ang ating gobyerno pagdating dyan, mga kababayan. Protektado rin kasi sila ng batas, ito mga aktivista na ito, mga kababayan. Diba? Kawawa, yung isang magulang na pinipilit yung makapag-aral kanyang anak, samantala yung anak niya, ito naman binibrinwas ng mga piste sa lipunan, mga kababayan. Yung mga grupo na yan, piste sa lipunan. Kawawa yung magulang. Halos lahat na lang ginagawa para lang makapagpaaral ng anak. Tapos yung anak, mabalitaan na lang nila, nandoon na sa kabundukan, may bit-bit nga baril. Dahil dyan sa mga piste na yan, mga kababayan. Ito ngayon ang mga kababayan. Kung sino ang panukalang batas, kung sino yung madimulis ang ROTC, mga kababayan. Yung ROTC, mga kababayan, sa mga college, mga kababayan, kasama yun sa curriculum dati. Sa college, pagkabagsak ka sa ROTC, hindi ka makagraduate talaga sa kurso mo, mga kababayan. Pero dinimulis, oh. Sino ang may pakana yan para madimulis yan? Di ito mga pisting grupo na to, yung mga party list na yan, mga kababayan. At sinasang-ayuna ng ating mga government official ng mga inutil. Ba? Mula dyan sa Senado, pababa doon sa Kongreso, mga kababayan, kita nyo, nadiktahan sila ng mga komunistang grupo, mga kababayan. Dinidimulis nila, inaabulis nila yung ROTC. Kaya mapayapang nakapag-recruit sa mga eskwelahan itong mga komunista. Oh. Bakit ko sinasabing inutil ang ating mga congressman, pati ating mga senador? Bakit sila nagpapadikta? Di ba na naisip yan? Noon pa lang, samantalang noong araw, kalahating araw kami binibilad pag Sabado, para dyan sa ROTC na yan. Ang ang unit niyan, 1.5 units lang. Pero pag bumagsak ka dyan, hindi ka talaga makaka-graduate kung anong kurso ang kinukuha. Lalo na pag degree holder ka, mga kababayan. Kaya, di natin maintindihan minsan, mga kababayan, itong ating mga mambabatas. Diba? Di natin maintindihan eh. Kaya namamayagpag ang ating ang kalaban ng Estado dahil dyan sa mga corrupt din ng mga congressman, mga inutil ng mga congressman kasama ng mga senador. Nagapasok sa kanilang hanay yung mga mga piste sa lipunan eh. Dahil dyan sa mga party list. Isa pa rin yun. Bakit kasi pinapayagan yung mga party list na makapasok dyan sa wala namang distrito yung mga yan. Yan lang ang paraan para makapasok yung mga komunista sa gobyerno. Gumagamit sila kung ano-anong party list. Itong binanggit ngayon, mga kababayan. Diba? Napakalinaw. Lahat ng institusyon, mga kababayan, pinapasok na dyan sa mga na yan, komunista. Mga eskwelahan, mga pabrika, mga lahat, mga kababayan. Kasi mayroon silang kumikilo sa mga private sector, sa mga manggagawa, mga kababayan. Pati sa mga driver, mga kababayan, may rin sila. Basta lahat ng party list na yun, tingnan mo yung mga driver, mga kababayan, pag magwilga. Pag i-paralyze talaga yung publiko, di ba? Ganon yun sila, yun ang nila, mga kababayan.
Kaya yung mga legal front nila yon. Pero inutil ang ating mga congressman pagdating dyan. Ang mga kasundaluhan, hindi makakilos kasi andyan agad yung human rights, mga kababayan. Di ba? Susuportahan din ng mga senador at mga congressman, patay si General, patay si Battalion Commander. Kaya yung mga kasundaluhan, mga kababayan, nagmukhang ano lang din. Di ba? Para nang di sila tinatali ang kanilang mga kamay, mga kababayan. Na kung kailan sila ipapalaban, kakalagan yung tali sa kamay nila. Parang ganun lang nangyari sa mga kasundaluhan. Pero kung hayaan sana mga sundalong re-resolbahin yung kaso na hindi makikialam mga politiko, hindi naman magtagal sana yung NPA na yung mga kababayan. Saglit lang yan. Ang problema, nakikialam ang mga politiko. Kay kisyo, ganito. Ang daming batas kasi mga kababayan eh. Ang dami kasing ano eh. Marami kasing ang tawag nito. Hindi ko na mabanggit. Basta marami tayong ano, mga kababayan, may mga batas-batas nga hindi na alam kung ilang libo na yung ano natin mga kababayan. Nga hindi na rin sila mismong gumagawa ng batas. Hindi na nila rin alam, hindi na nila alam paano ipatupad, paano i-apply yung batas. Diba? Mahaba pa ito mga kababayan, galang sa sunod ano kung na lang natin tapusin at medyo mahaba na tong ano ko mga kababayan. At maraming salamat sa inyo, maraming salamat sa panonood nyo. Pasensya na mga kababayan, hindi ko na mahaba pa ito mga kababayan, marami pa tayong pag-usapan. Kaya lang mga kababayan, medyo malalim na ang gabi. At maraming salamat na lang sa panonood nyo. Pasensya na mga kababayan kung medyo nabibitin itong ano natin, itong vlog natin ngayon. At baka pwede mga kaibigan, maghingi ako sa inyo ng isang subscribe mga kababayan. At wala pa akong subscriber, hindi pa nga ako makapag-live mga kababayan, hindi pa ako nabigyan ni YouTube ng live streaming mga kababayan, live streamer kasi hindi pa ako umabot sa quota mga kababayan. Maraming salamat sa inyo. Kung nagustuhan nyo itong video ko, like na lang mga kababayan at pa-subscribe na rin. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi. Ulitin ko, Biker Adventure YouTube channel mga kababayan, maraming salamat.